I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters, Filipinos and OFW. But anyway guys, dito kanina sa hearing ng TRICOM, no, dito sa mga nagpapakalat ng fake news, itong mga bubulagers ni Judas, hindi nga sumipot. Now, ito si Congressman Marcolita mga kababayan. Ako, nagtatanong din naman ako, no? Wala akong mapagtanong dito na abogado eh. Ngayon, sabi niya kasi dito sa kanyang sinabi kanina sa TRICOM, no? Bangamat nandyan yan sa aking live video, mahaba kasi 7 hours yan eh. So, nasa kalagitnaan masyado. So, ito, i-short lang natin. Sabi niya kasi kanina mga best, there is nothing as West Philippine Sea that is a creation by us. Sa tingin niyo mga kababayan, tama ba yung ang sinasabi niya? Ngayon, nagtatanong ako. Kung ganun pala ang sasabihin niya mga kababayan, bakit naman dekada na inalagaan ng bansang Pilipinas ang Ayungin Shoal sa West Philippine Sea? Oo, sa West Philippine Sea. Diba, akala ko ba sakop ng economic zone natin yan? Ito, correct me if I'm wrong, kung tama ako. So, bakit itong sinasabi ni Marcolita na created by us? Ano yun? Tayo ba ang gumagawa niyan? Yung West Philippine Sea? Tulad ng ginawa ng China? Gumagawa sila ng mga fake na islands, tambakan ng mga buhangin, kung ano-ano pa. Diba? Baliktad yata. Hindi naman natin gawain yan eh. Created by us. I don't think so, nagawa natin. Ang alam ko, China lang may gawa yan eh. Diba? O tingnan mo yung fake island. Diba gawa ng China yan? Alam mo, ako'y nahinayang dito kay Congressman Marcolita mga kababayan. Gustong-gusto ko yung galing niya. Pero, nung kalaunan, lumabas pala ang tunay niyang ugali. Ang pagkatao, true colors niya pala. Ay talaga makadeterte pala siya, mga bes. No? At pro-China. Sure po yan. Nakakalungkot, no? Wala tayong nakikita sa kanya, yung pagtatanggol. Diyan po sa Ayungin Shoal. Wala eh. Yung nangyari sa West Philippine Sea, wala akong nakikitang pagtatanggol. Ngayon, dahil dito sa nangyari, bago panoorin yung video niya para makita nyo, no? Pinalagan po yan ni Commodore Tariela, yung sinasabi niya. Sabi po dito mga kababayan, hearing someone claim that the West Philippine Sea is merely a fabrication of the Philippines. Di ba guys? Parang baliktad yata yung sinabi nga ni Congressman Marcolita. Gumagawa ba tayo ng fake island? Tulad ng ginawa ng China. Di kayo naloka. Government is a disservice and an embarrassment to their entire party. The organization they belong to and even their own family. Ayan, sabi ni Commodore J. Tariela, February 4, 2025. Pinalagan niya kasi yung sinabi ni Marcolita. Ngayon, mga kababayan, ang sa akin lang ito. Sana kung may mga expert dyan nanonood sa akin, kung ganun pala po yung sinasabi ni Marcolita, ayan sabi niya, there is nothing as West Philippine Sea that is a creation by us. Anong ibig niya sabihin? So, ibig sabihin, mga kababayan, wala palang West Philippine Sea. Di ba nasa mapa po yan? Paano po yung pagkapanalo pala ng Pilipinas sa international law, which is ang UNCLOS, di ba? Sino po ang nanalo? China or Pilipinas? Di ba Pilipinas ang nanalo sa arbitral award na sinasabi? Panalo po ang Pilipinas dyan eh. Kaso lang hindi kiniklaim ng bansang China. Iniisip nila na sa kanila lang talaga. Pero malinaw na malinaw sa international law, nanalo po ang Pilipinas. 2016 po yun. Alam po natin lahat. Ngayon, dito sa sinasabi ni Marcolita, ano po yun? So, ibig sabihin, mali pala si Pangulong Marcos Jr. sa sinabi niya. Ano po ba ang silbi
na ipinagtatanggol ni Pangulong Marcos Jr. ang West Philippine Sea, ang Ayungin Shoal sa international forum, sa mga summit-summit na yan. Kung nakikita natin mga kababayan ang kanyang panawagan, di ba? Stop harassing sa mga Pilipino nangingisda dyan, sa mga Pilipino na nagpapatrol dyan. Di ba nananawagan, nakikiusap nga siya kay President Xi. Ang akala niya, tinupad ang usapan, wala rin pala. So ano po yung panawagan ng Pangulo? Sa Pilipinas po yan. Sakop po ng Pilipinas. Di ba? So ibig sabihin, mali si Pangulong Marcos Jr., tama si Marcolita, ganun ba yun? Ang tinatanong ko dito mga kababayan, ano po ng silbi yung pagkapanalo ng Pilipinas sa international law? Ano po yung silbi nun? So, ibig sabihin, fake pala yun. Tama si Marcolita. Kaya nga, pinapalagan ni Commodore Tariela Mga kababayan, ilang pangulo na ang nagdaan. Pinoprotektahan ng Pilipinas po ang Ayungin Shoal dyan sa West Philippine Sea. Diba? Pinoprotektahan po yan. Bakit ngayon po nagganyan si Marcolita? Bakit ngayon niya lang sinasabi po yan? Dahil ba doon sa sinabi dahil ba mayroon bang nangyayari sa panahon ni Duterte? Sorry to say this, because sabi kasi, dumidepende ako, mga kababayan, doon sa sinabi ni dating Chief Justice Secretary Carpio na isinuko ni Digong ang Ayungin Shoal sa China. So, ibig sabihin, kaya pala sinasabi ni Marcolita yan? Ganun ba yun? Sa tingin nyo mga kababayan, sa mga sinasabi ko, tama ba ako? O, di ba? Sa opinion ko, sa kaisipan ko, sa nababasa ko. Ano bang nangyari kay Marcolita? Ito po yung isang politician na ini-expect mo sa kanya na may pagtatanggol sa soberanya ng bansa. Pero wala ang laki ng paghihinayang ko dito kay Marcolita. Ang galing pa namang abogado. Well, ako saludo naman ako sa kanya. Ang kini-question ko lang naman dito guys, bakit niya sinasabi doon, that is a creation by us. There is nothing West Philippine Sea. What the heck? Dekada na po yan pinoprotektahan ng bansang Pilipinas. Diyan ang kinabuhayan ng mga Pilipino, mga mangingisda. Ano yun? Yung Ayungin Shoal, bakit? Ano nangyari? Diba sa kanya? Bakit ganun ang sinasabi niya? Yun po ang gusto kong malaman. Bakit nanalo ang Pilipinas sa UNCLOS, sa international law? 2016, nanalo tayo. Di ba mga kababayan? Ano yun? So dahil dito, mga bes, kayo na pong bahalang humusga dito sa sinabi ni Marcolita. Ano po ang kapalagayan nyo dito mga kababayan? Well, para kompleto detalyado, panoorin nyo to yung hearing kanina. Mga bes, Director, kasi sinabi mo kanina, we must empower our people. Tama naman yun. We have to enlighten our people. Because if our people are able to distinguish what is fake and what is true, sila lang, they can always repel. Maski na konting tulong lang Halimbawa kanina, sabi ni Chair Dan, ang problema natin is the West Philippine Sea, sabi natin. But sinong agency ng government ang nag-empower sa ating mga kababayan para malaman nilang complications ng West Philippine Sea? Isipin po natin, sir, there is nothing as West Philippine Sea. Wala po yun. That is a creation by us. Sa totoo lang po, kahit nabasahin mo yung ating mapa or what, there is no West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea, yun po yung area na kiniklaim natin, ito yung exclusive economic zone. The complications of the West Philippine Sea has not been explained to our people. Kaya po, nagiging vulnerable tayong lahat Ang sinasabi nila, inoccupy daw ng China ang ating territory. Sir, sa totoo lang po, if CICC and other agencies would cooperate with one another to empower our people, to educate them all, wala pong madidisip kahit ano pang gawin ng China. Kasi alam po na, we are all claimants
dito po sa panig ng South China Sea. Several of us, Philippines, China, Vietnam, hindi po natin alam ang Vietnam has the most features occupied in the South China Sea. They had 22, China is 14, tayo, 8, Malaysia, 14, Taiwan, 1. Pero po, kaya po nagsimula dito, yung mga tao natin, ang mga kababayan natin, kahit na pong i-feed mo sa kanya, akala niya yung totoo because we were unable to educate them. We have not enlightened them as to the complications of the of the South China Sea. What is the South China Sea? Di ba? So, doon po tayo magsimula. Ngayon, magdi-discuss tayo. We will repel this. Mahihirapan din po eh. So nagiging biktima po lahat ang kababayan natin. Kahit na po dito sa ating kapulungan ngayon, hindi pa nila alam kung ano-ano po ba ino-occupy ng China. Hindi po territory ang issue in the South China Sea. Ang issue dito is our maritime rights. The maritime rights designated by our exclusive economic zone. These are not territories under public international law. So, kailangan po tayong mag-educate. Tama po kayo sa premise nyo kanina, but until and unless you are able to educate our people on the complex issues surrounding the South China Sea, pare-pareho tayo pong mabibiktima. So yun muna, Mr. Chair. Maraming salamat, Congressman. I agree with you. But with all due respect, the policy of the government about the West Philippine Sea must be followed by all of us. Because people governing this country is elected by the people. And having a policy like what was delivered by the Coast Guard of this country, we have to adhere with that. Ulitin ko doon sa sinabi ko kanina. Kung created by us, mga bes, ano naman ang silbi yung panawagan ni Pangulong Marcos Jr. sa International Summit, International Forum, sa harapan ng world leaders? Paano yun? So, ibig sabihin, mali pala yun, guys. Tama si Marcolita. Bakit po, dekada na, binabantayan ng bansang Pilipinas ang Ayungin Shoal o dyan sa West Philippine Sea? Kung created by us lang. What is nothing, kung sabi niya, di ba? Nothing West Philippine Sea. It's only created by us. Bakit po, nandyan yung isang barko na nakatingga para mabantayan ng Ayungin Shoal? Ano po yun? Di ba, mayroon, sabi nga tulad na sinabi ni dating Chief Justice Secretary Carpio, yung Ayungin Shoal isinuko ni Digong. Baka yan ang punto ni Marcolita. Wala na. Noon mayroon, ngayon wala na. Kasi wala na Ay, ewan ko wala kasi akong, alam nyo, ako, mga kababayan, naniniwala lang po ako kay Pangulong Marcos Jr. Wala na po ng iba. Kasi, binabase ko po ito, yung pinagtatanggol niya talaga, yung West Philippine Sea dyan, yan Ayungin Shoal, belongs to the Filipino people, o Philippines government. Kaya sabi ko kanina, useless lang pala ang pagkapanalo natin sa international law, sa UNCLOS, 2016. Yun sana ang tatanong ko kay Marcolita, sayang wala ako doon sa sa TRICOM. Ay, nako. Guys, ang kapalagayan nyo. Kaya nga, pinalagan po ni Commodore Tariela po yun. Kung wala pa lang West Philippine Sea, wala pa lang exclusive economic zone, kung wala pa lang Ayungin Shoal, dapat hindi na tayo magpapatrolya dyan. Wag nang mangingisda yung mga Pilipinong fisherman. Di ba? Kasi yun ang sinabi ni Marcolita Well guys, correct me if I'm wrong. Kung tama ako, mali. Kung tama ako, di tama. Kung mali ako, di mali. Ano po ang kapalagayan nyo din sa sinabi ni Marcolita? Nakakalungkot lang talaga, Wala man lang tayo nakikita sa kanya yung yung pagtatanggol. Kahit sabi mo yung pangharas ng China vessel, wala rin talaga. Kahit, isa lang po ang nila ang sinasabi nila ni Digong na ang China ay yung West Philippine Sea, wag na daw pag-awayin. Kasi tubig lang daw naman yun. Bigay na lang. Parang ganun ang pagkakaintindi ko sa sinabi ni Digong
Correct me if I'm wrong, guys. So, yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. Kayo nang pang balang humusga sa sinabi ni Marcolita. See you again on my next upload video. Bye, bye, bye. And babush. God bless Philippines.